adjusted for all of these things, doon pala natin malalaman. Pero definitely, kasi ito naalala ko to eh. Naalala ko si Digong, umamin siya na may narcissistic personality disorder siya. Naalala ko yun. Nung panahon, nung presidente siya. Naalala ko yun. Sinabi niya yun eh. Lantaran, sinabi niya. Lantaran eh. Hindi niya hindi niya itinago. Oo. Hindi niya itinago. Sinabi niya na may narcissistic personality disorder daw siya. Diagnosed siya with NPD. Oo. At yun yung naging basis ng kanyang annulment. Ng kanyang psychological incapacity. Yun. Yun yung ano doon. Yun yung kwento niya. It's really unusual eh. Napaka-unusual ng behavior niya ng Kiri. Hindi normal. Yun lang ang masasabi ko. Yun lang ang masasabi ko. Is it genetic? I don't know. Merong dalawang theory dyan eh. It's either nature or nurture. Nature, ibig sabihin, isinilang ka na may ganong klaseng diferensya. Nurture, ibig sabihin, lumalaki ka sa isang environment at na nagdulot sa'yo ng ganong klaseng diferensya. We don't know. We don't know. Kung ano, if it's nature, then pwede nating maging basis yung sinabi ni Gonggong, yung tatay. Pwede maging basis yan. Kung nature. Kung nurture naman, if you're growing up with a person who has narcissistic personality disorder, pwede mong ma-acquire. Matututunan mo eh. Makikita mo sa kanya eh. At magbibehave ka ng ganun. Ngayon, mga Ojero, the question is this: can she be impeached because of that? Depends on, ako personal opinion ko lang to ha. It will depend on how, number one, how true this is. Oo. It will depend on how true ito. Kailangan ma-diagnose siya. Una. Number one. Number two, and it will also depend on how this affects her mandate as a vice president. So marami ka pa rin what ifs. So, can this be a ground for impeachment? Possible. If it is bad enough na hindi niya magawa yung kanyang mandato. Case in point, ito, i-defend ang kanyang budget. Case in point. Ito bang behavior niya na to ay dahil dito sa tatlong yan? Then, it could be a case for impeachment. Hindi niya na-defend yung budget niya eh. Di ba? Hindi niya ma-defend yung budget niya para sa mga tao niya. So obviously, it affects how she performs her duty as a Vice President of the Philippines. Definitely, may effect. Imagine, hindi niya naisip yung mga empleyado sa ilalim ng Office of the Vice President. Di ba? I'm not saying na meron siya nito ha. I'm just saying, if the possibility is there, this will make sense, yung kanyang behavior. At saka ang hirap i-sustain nun ha. Yung lahat ng tinanong sa'yo, ang isasagot mo, I forgo, blah, 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 blah. Diba? It will take a special kind of to be able to sustain a behavior like that. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Parang hindi niya iniisip yung mga tao sa paligid niya. Parang hindi niya iniisip yung magiging epekto ng gagawin niya. Yun lang ang pwede kong sabihin.
But, alam nyo mga kotsero, ano ba kasi, if ever lang if ever, hindi ko sinasabi na meron siyang ganyang diferensya. Hindi yan ang sinasabi ko. Mahirap malibel, guys. But hypothetically speaking, mga kotsero, kunyari lang. Kunyari, meron siyang ganito. Kunyari lang, ha? It will make sense yung kanyang behavior. It will make sense yung kanyang behavior nitong nakaraan. Oo. Nitong nakaraang hearing. Bakit? Ano ba yung kanyang idea? Number 1, siya ay very capable leader. Number 1. Yun yung kanyang idea tungkol sa kanyang sarili. Number 2, halimbawa lang halimbawa, ito yung iniisip niya. Siya ay fit to be a president. Ayan. Halimbawa lang naman. Kasi, di ba, may mga ganun siyang statement dati eh. Di ba, I'll give my spot to a senator, blah, blah, blah. May ganun siyang statement dati. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga sinasabi sa kanya? Na siya na yung magiging presidente sa 2028. So, paano yung ideas or yung beliefs? Oo, beliefs formed in her head. Kung totoo to again, kung totoo to, I'm not saying it is, kung totoo lang. Challenge na yun yan. Paano challenge? Challenge siya by means of yung notice of disallowance. Kumbaga, binasag nyo eh. Binasag nyo yung pananaw niya sa sarili niya, na mahusay siyang leader. Binasag nyo yung paniniwala niya na maayos siyang vice president. Binasag nyo yung kanyang paniniwala na siya ay karapat-dapat maging presidente sa 2028. Basagin. Basag guys eh. Durog. Parang China. China, yung mga platong China. Porcelana. Oo, yung mga porcelain na plato. Durog na durog, walang tira. Dahil doon, na-trigger siya. Kaya siya nag-behave ng gano'n. Moving forward. Pero mga kotsero, mayroon kasing dahilan eh. Yung yung notice of disallowance. Bakit siya dinisallow? Kasi mga kotsero, yung ginastos niya, ito, hirap naman na ito. Ayan. Yung ginastos niya, tulad nito, dinisallow ang 73 million. Bakit? Non-submission of documents evidencing the success of information gathering and or surveillance activities to support the acknowledgement receipts for payments of rewards in cash, various goods, and medicines in the total amount of 69 million. Diba? At alam nyo pa yung anong weird? Confidential funds to. Ang pinang-reward mo sa information gathering ay goods at medicines. Ulitin ko yung tanong ulitin ko. Para lang mag-sink in sa ating lahat. Ito. Yan. Balikan natin ito. Yan. Very important fact. Yan. Ang ipinagbayad mo sa pagkuha mo ng impormasyon tungkol sa whatever information na binili mo, ang pinambayad mo ay hindi cash. Ang ipinambayad mo ay in kind. Various goods at saka medicine. Bawal ho yun. It doesn't make sense. Sinong inutil ang papayag na, halimbawa ako
Sinabi ko kung nasaan si Kibuloy. Alam ko kung nasaan si Kibuloy. Sinabi ko, nandito si Kibuloy. Tapos sasabihin sa akin ng nung ng reward na 10 million. Sabihin niya sa akin, uy, okay lang ba? 10 million in food? 10 million in groceries? Okay lang ba yun? Kung ako yun, parang, ma'am sir, parang ayoko po yata ng diba? Parang ganun eh. Nagbigay ako impormasyon. Andito si Kibuloy, bla 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 bla. Tapos na-verify. Eh tama. Tama yung impormasyon na binigay ko. Tapos ang i-reward sa akin, mga kochero, ay, pwede bang gamot na lang ibigay namin sa'yo? pwede bang gamot na lang? Diba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Diba? Walang papayag ng ganun. Pinangakuan mo ko ng cash eh. Tapos ibabayad mo sa akin 24,930,000 worth of medicines. Bakit? Diba? 34,857,000 worth of various goods. Ano kalokohan niya? Diba? What the hell? And mga kotsero, napakalinaw po kasi ng nasa DBM COA joint circular tungkol sa confidential funds. Malinaw po yan. Na ang confidential funds, mga kotsero, ay gagastusin mo lamang sa... Saan yan? Wait lang. Saan yan? Reporting na yan. Wait. Intelligence funds. Ito. Ang confidential funds, mga kotsero, ang confidential funds, mga kotsero, ay gagamitin mo lamang to purchase information necessary for the formulation and implementation of programs, activities, and projects relevant to the national security and peace and order. Ano pa? Rental of transport vehicle related to confidential activities. Rental and incidental expenses related to the maintenance of safe houses. May safe houses ba ang OBP? Parang wala. Purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Pero bang ganyan si OBP? Ito na. Payment of rewards to informers, non-employee of concerned government agency subject to the following conditions. Approval of the head of agency in the case of LGUs, and NGAs, and approval of the chairman of the board in case of GOCCs. Supported with documents, okay, success, evidencing success. Ito ngayon ang problema, mga kotsero, hindi raw siya nag-submit nito, yung letter B. Yan, wala raw siya sinubmit na ganyan. And directly related to the conduct of specific confidential activities authorized agencies. See? Uncover, prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency personnel or property or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with appropriate law enforcement agencies. Others that may be authorized by the GAA or other special laws. O see? So mga kotsero, hindi natin alam kung saan, bakit may medical expenses? Bakit may medical expenses, guys? Bakit may various goods? Diba? Bakit may various goods? Meron pa kaya sa likod eh. Yan. Yan o. Hindi lang yan. Mali din ang paggamit. Okay? Bakit? Noong 3.5 million. Kasi bumili siya ng payment for tables, chairs, desktop, computers, and printers in the amount of 3.5 million to confidential fund.
without specifying that they were intended for the confidential operation activities undertaken by the OVP. Eh hindi kasi siya pang confidential activities, ginamit siya para doon sa satellite offices. Yun ang naging problema dyan. So ngayon, yung pananaw ni Sarah, kung totoong meron siyang tama, yung kanyang pananaw na siya ay mahusay na leader, na siya ay unbeatable o what have you, o kailangan i-retain niya yung kanyang pride or self-esteem or ego, na-challenge. So ngayon, ang response niya is being explosive, number one, which she did, ginawa niya yun, no? Na nung binibira na niya si Frank Castro, nung binibira na niya si, who's this? Stella Kimbo, yun. Nung binibira na niya lahat yung mga naging explosive na siya. Tapos nung bandang huli, naging anti-social na siya. Nag-shutdown siya eh. Nag-shut out siya ng mga tao eh. Di ba? Sagot na lang niya yung I forgo, blah, 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 blah. I forgo, blah, 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 blah. So, again, kung totoo, kung lang again, hindi ko sinasabing totoo, pero kung totoo, it will make sense. It will make sense. Kung totoo. We don't know it yet. We don't know it yet. Kung totoo rin yan, mga kutseo, nakakaawa siya. Kasi, this will not make her an effective leader at all. Totoo yan. Totoo yan. Hindi siya maging epektibo. Pero may paliwanag si Michael Powa tungkol dyan sa confidential funds niya. At yung mga nangyari nakarang araw. Palawarin natin ito. Kasi kahapon, ang dating niya kasi, iniiwasan niyang pag-usapan ito at ang dating din po sa mga nanonood na para bagang hindi niya kinikilala ang poder ng Kongreso na busisiin po itong isyong ito considering po na, as we all know, Congress is the vanguard of the coffers of the people. So may poder sila. Paano po? Opo, well, number one po, hindi naman po sa hindi kinikilala dahil kaya nga po, precisely, nagsabi po ang ating Vice President na she will defer to the wisdom of Congress pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. Pagdating naman po sa ating budget proposal, lahat naman po ng detalye nandun sa mga submissions ng OVP even before the budget hearing, and then nandun naman po sa ating mga presentation kung saan gagamitin. But yesterday, karamihan po ng mga tanong ay really on the confidential funds, Right. Which nabanggit din natin ng Vice President na nagsabi siya na hindi to, sa kanyang pananaw, hindi na to germane doon sa topic ng 2025 budget proposal kasi unang-una sa 2024 pa lang po, wala na tayong confidential funds at sa 2025 wala man lang any proposal as to confidential funds. But, again, mga kutsero, it doesn't matter kung walang kung hindi kayo nag-request. Kung hindi sila nag-request, it doesn't matter kung hindi sila nag-request. Ito si OVP. What matters is, meron silang notice of disallowance Diba? At kailangan matukoy kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Gaano ka-responsable ang Office of the Vice President sa paggamit ng pera ng bayan? Yun yung tinutukoy dyan Hindi naman kung ni-request nyo o hindi. It doesn't matter. Oo, it's out of the question kung ni-request o hindi ng Office of the Vice President yung confidential funds. Ang pinag-uusapan, paano kayo gumamit ng pera? Yung confidential funds na, minisuse nyo Paano pa yung hindi confidential? Usually, syempre, we do understand that we look at budget allocation and utilization. But the purpose of that is to compare it, and to see if it would be right to provide the same budget or even additional budget for that certain item. Pero sa pagkakataon na ito, wala naman kasi talagang 2024 at wala na rin proposal for 2025. But
natanong niyo po, no, yung ating sinasabi na COA issues na nilalabas Okay, yan na. kahapon. Yan na. Siguro po kailangan natin ring tandaan na meron po tayong 3 pending cases before the Supreme Court. It doesn't only involve the OVP, no? Pati po OPA, respondent dyan, DBM. And these are all pending. At as you know, pag pending ang isang kaso, no, meron tayong tinatawag, although technical siya, na subject rule, na hindi dapat pinag-uusapan because it may be prejudicial to the party. Kumbaga, because nagkakaroon ng public discourse, naapektuhan ang mga kaso. Maaaring magkaroon, malapit man o malayo, ng influensya doon sa magiging kalalabasan ng kaso. Pangalawa, yung ating pong COA is again, it's still ongoing. So hindi pa po siya final at hindi po magandang mapag-usapan dahil at nangyari nga ngayon, no, na nagkaroon ng ganyang usapin kahapon, ay ang nangyari is nagkakaroon ng public discourse tuloy doon sa isang bagay na meron pa naman pong karapatan ang OVP na mag-appeal, hindi lang sa Commission proper but even after Supreme Court yan. sa Supreme Court. So, yun. Pwede siya umapila hanggang Supreme Court. Doon sa Notice of Disallowance, pwede niya yung ilaban hanggang Supreme Court. Mga LGU nga, nilalaban niya hanggang Supreme Court. Yung mga empleyado ng LGU, nilalaban nila yan hanggang Supreme Court. O yung mga Notice of Disallowance. But anyway, so para sa akin, alam niyo ba ako dyan? I understand the value of sub judice rule. Naintindihan ko yan. But, I think, and this is just me, no, hindi ito jurisprudence. I think, although it is not self-executing, the constitutional provision on transparency, yung transparency sa paggamit ng pera ng bayan, parang mas mananaig yun sa isip ng ating mga justices ng Korte Suprema. I would think that. Hindi tayo pwede magtago sa doktrina ng sub judice. Lalo na kapag meron kang constitutional provision na ang pera ng bayan ay dapat dinidisclose sa taong bayan. Ang paggamit ng pera ng bayan ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino kung paano ginagamit. So, I understand there's a need for sub judice. Walang problema dyan. Hindi ko kinokontra yan. Kasi nga, nagkakaroon ng pagkakataon na may impluwensyahan ng ating mga justices pagdating sa mga desisyon. But, mga Ochero, this is not just an issue na, hindi lang ito issue ng simpleng civil issue. Hindi lang ito simpleng criminal issue. Maintindihan ko pa kung si Kibuloy yan. Excuse me.